Sandali lang, kung single mom ka, pakinggan mo to, mabuti. Hindi sapat na mabait lang ang lalaki, hindi sapat na sweet, hindi sapat na tanggap ka daw at ang anak mo. Kasi may mga lalaking mukhang okay sa umpisa pero sa bandang huli, sila pala ang sisira sa katahimikan ng buhay mo. At may iilan, sobrang bihira. Pero kapag nahanap mo, nagbabago ang buong relasyon mo. Sa video na to, pag-uusapan natin ang mga lalaking pinipili ng isang single mom. Ang mga green flags na dapat mong bantayan, hindi para magmadali, kundi para hindi ka na muling magkamali. Makinig ka hanggang dulo kasi posibleng nandito na sa buhay mo ang lalaking to. O baka ikaw ang lalaking kailangan pang mag-level up. Hello mga ka-Diskarte Chicks! Kumusta mga lods? Welcome back sa channel ko saan pinag-uusapan natin ang real talk sa relasyon, psychology at diskarte sa buhay. Sa last video, tinalakay natin ang mga lalaking dapat layuan ng isang single mom. Ngayon naman, balansihin natin. Sino naman ang mga lalaking dapat piliin ng isang single mom? Kasi lods, ang goal ay hindi lang umiwas sa mali, kundi makahanap ng tama. So bakit mahalaga ang green flags para sa single mom? Ang single mom ay hindi na naghahanap ng spark lang. Ang hinahanap niya ay kapayapaan. Sa psychology, ito ay secure attachment. Mas mahalaga ang safety kaysa excitement. Kaya ito ang mga lalaking green flags talaga. So green flag number 1, lalaking kalmado sa emosyon. Hindi lahat ng tahimik ay emotionally mature, pero ang emotionally mature, kalmado. Ibig sabihin, hindi mabilis magalit, marunong makinig, hindi defensive kapag kinakausap. Sa psychology, ito ay emotional regulation. Ang ganitong lalaki ay hindi nagdadagdag ng stress, binabawasan niya. So green flag number 2, hindi nakikipag-compete sa bata. Ito ang pinaka-importante. Ang lalaking green flag, hindi nagsiselo sa bata. Hindi nagmamadali, rumerespeto sa role mo bilang ina. Hindi niya sinasabing piliin mo ako o anak mo. Kasi alam niya kapag minahal mo ang bata, mas lalalim ang tiwala ng ina. Green flag number 3, consistent, hindi lang sweet. Hindi lang siya okay kapag masaya ka. Nandyan siya kahit pagod ka, wala kang gana, tahimik ka. Sa psychology, ito ay reliability over intensity. Mas mahalaga ang araw-araw na effort kaysa minsan ang kilig. So green flag number 4, may direction sa buhay. Hindi kailangan mayaman pero kailangan may patutunguhan. Ang lalaki may direksyon, marunong magplano, marunong mag-delay ng pleasure. Hindi takot sa responsibilidad. Ito ang lalaking kaya maging partner, hindi dagdag alalahanin. So green flag number 5, rumirespeto sa boundaries mo. Hindi siya nagmamadali, hindi siya mapilit, hindi siya demanding. Kapag sinabi mong hindi pa ako ready, nasa anak ko muna ang focus ko. Ang sagot niya, naiintindihan ko. Sa psychology, ito ay secure masculinity. Green flag number 6, hindi takot sa mahabang usapan. Ang lalaking green flag, kaya ang serious conversation. Hindi iniiwasan ng future talk at hindi nawawala kapag may conflict. Kasi alam niya, ang relasyon ay hindi takasan, kundi pag-usapan. So green flag number 7, hindi ka ginagawang buhay niya. Ito ang tahimik pero mahalagang sign. May sarili siyang buhay, goals, identity. Hindi kanya kinukulong, hindi kanya sinasakal. Sa ganitong relasyon, pareho kayong buo, kaya mas matibay ang pagsasama. Para naman po sa mga lalaki na nanunood, kung ikaw ay lalaki at gusto mong mapili ng isang single mom, ito ang real talk. Hindi mo kailangan maging perfect. Kailangan mo lang maging consistent, emotionally mature, at responsible. Ang single mom ay hindi naghahanap ng hero. Katuwang ang hanap niya. Ang tamang lalaki para sa single mom ay hindi yung pinakamalakas ang dating, kundi yung pinakatahimik ang epekto sa puso. Kung may peace, may respeto at may consistency,
nandoon ang tunay na pagmamahal. Kung ikaw ay single mom at may lalaking ganito sa buhay mo, alagaan mo. Kung ikaw ay lalaki at gusto mong maging ganito, simulan mo na ngayon. Kung may natutunan ka, i-like, share at mag-subscribe. So ayan mga ka-Diskarte Chicks, sana ay may natutunan po kayo sa video natin ngayon. At syempre bago po tayo matapos, shoutout muna sa ating mga masugid na tagapanood na sina Ronald Topacio na Cavite, Ronilo Ignacio na Valenzuela City, Laloy Remos ng Lucena City, Jojo Iringan ng Tabuk City, Abner Vergara ng Apalit, Pampanga, Ronald Candelario ng Clark, Pampanga, Joseph Avila, Rodolfo Nieves, Antig Senior from Cebu, Sammy Ciernedo from Oroquieta City, Antonio Benitez from Isabela Region 2, at kay Reynaldo Leuterio watching from Cagayan de Oro, Mindanao, Philippines. Guys, maraming salamat po sa support at panonood, mga ka-Diskarte Chicks. Dahil po sa inyo, patuloy at lalo po akong ginaganaang gumawa ng mga content na makakatulong at makakaaliw sa lahat. Solid kayo. At para naman sa mga hindi pa nasa shoutout, gusto mong ma-shoutout sa next video? I-comment lang ang hashtag ka-Diskarte Chicks at sabihin ko anong topic ang gusto mo pag-usapan natin next. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ito. Comment down below kung alin sa mga tips na to ang na-experience mo na. So guys, this is Diskarte Chicks, your love mentor na laging nandito para sa mga diskarteng pag-ibig. Kita-kits sa next video. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. Let's spread love.